Hallelujah, 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 Hallelujah. Ngayong kay Kristo na buhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Panahon pa rin po ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Easter season. Tayo pa rin po ay tumatanggap, inaalala, at ating sinasamsam ang mga biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pwede bang sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. God bless you sa ating mga katabi. Ayan. May mga pagkakataon po sa sa buhay ng isang tao na parang naghahanap siya ng kahulugan. Oo, buhay siya. Naglalakad siya, humihinga siya. Pero nandun yung pakiramdam na parang kulang sa kahulugan. Parang ang buhay, black and white. Walang kulay. Walang excitement, ika nga. Pare-pareho na lamang. Ganito na lamang ba ang buhay ko? Tanong natin sa ating sarili. Tatanda ba ako na ganito na lamang? Bakit kulang yung sigla, yung pananabik, yung saya, yung bang kahulugan, ika nga, ng buhay? Ito po marahil ang isa sa mga binibigyan ng pagpapaliwanag sa ating ebanghelyo. Si Nicodemo pumunta kay Jesus. Tila nagtatanong siya at sinasabi niya, ikaw ay galing sa Diyos
Hindi makagagawa ang isang tao ng nagagawa mo kung hindi galing sa Diyos. Pero mula sa pagpupuri na sinasabi ni Nicodemo, si Jesus ibinaling ang pansin kay Nicodemo. Parang sinasabi ng Panginoon, oo, hanga ka sa akin. Pero ano ka naman? Ano naman ang kaya mong gawin? Di ba minsan ganun tayo? Hangang-hanga tayo sa Panginoon, alam natin mapapagaling ng Panginoon ang lahat ng ating mga sakit, mabibigyan ng solusyon ng ating mga problema. Talagang taas ang kamay natin sa Panginoon. Pero hindi ba natin naisip na ang Diyos din nagsasabi sa atin na hanga din ako sa iyo? May kakayahan kang ibinigay ako? May karunungan akong iniregalo sa iyo? Masaya ang buhay, makulay ang buhay. Ang buhay ay puno ng pananabik at sigla at pag-asa. Kaya sinabi ng Panginoon sa bandang huli, malibang ipanganak na muli ang isang tao. At sinabi niya, kailangan ang tao ay mabinyagan sa tubig at espiritu. Yan, pagtuunan po natin ng pansin yon. Pagbibinyag sa tubig at espiritu. Ibig sabihin po siguro, pag sinabing bininyagan ka sa tubig, ito yung una nating tinanggap na binyag. Nang tayo ay maging anak ng Diyos, nang tayo ay maging Kristiyano, na yung mga magulang natin, aligagang-aligaga. Saan ko ba pabibinyagan ng anak ko? Sino mga ninong at ninang ng aking anak? Sana maganda yung aking binyag ng aking anak. Aligaga tayo. Excited tayo na maging anak ng Diyos ang ating mga anak. Pero minsan may kailangang idagdag tayo doon. Binyag sa Espiritu. Binyag sa Espiritu. Ano po ibig sabihin nito? Ang binyag sa Espiritu po, ito po yung aktibong pakikilahok, aktibong pagkilos para isabuhay ang biyaya ng binyag. Ito po yung pakikisalamuha. Ito po yung gagawin natin ang iba't ibang bagay na marahil hindi natin inakala natin kayang gawin, pero gagawin natin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa bandang huli, ang Espiritu daw, hindi mo alam kung saan lang gagaling, saang direksyon, kahit sino at kahit saan pwedeng gumalaw. Dapat ang buhay po natin bilang Kristiyano, dapat ganoon. Hindi tayo nakukulong lamang pag-araw ng linggo, misa. Monday to Saturday, akin yan. Kay Lord, Sunday. Hindi pwede nating ikahun lang ang ating gagawin sa Panginoon. O mangungumpisal ako, minsan isang buwan. Obligasyon ko yon. Magro-rosaryo ako everyday. Maganda po yan. Pero baka naman, ang iyong pagsasabuhay ng iyong pananampalataya is so much structured, too structured, that you are no longer open to do things other than what you have used to do. May ganun kalakasing-kasing buhay. Ginagawa natin ang lahat ng mga minimum requirements for a Catholic. Pero to do something else, to do more than that, ibang usapan na yan. Di po ba? May ganun eh. May mga tinatawag tayong Katoliko, dekandado. Yun lang ang gagawin niya. But we failed to animate our faith. Kagaya ng Espiritu. Ito ay nag-a-animate, nagbibigay ng sigla, ng kulay, ng buhay sa ating pagiging Katoliko. Ibig sabihin po, we are open to do other things maliban sa mga nakasanayan na natin. Iba yon. Iba yon. Humingi ng volunteer. Ay, hindi ako sanay dyan eh. Di ba? Humingi ng tutulong doon sa simbahan for an apostolate. Ay, hindi ako masyadong ganyan eh. No, we just enclosed our lives, our Catholic faith, within the most familiar na area na alam natin. But we are no longer open to make an adventure of our faith, na bigyan ng ibang kulay, ibang panlasa ang ating pagiging Katoliko, ang ating pagiging Kristiyano.
Tatanungin ko po kayo, ano na po yung ginawa ninyo na kakaiba as a response to your faith other than what you have been used to do? Sige nga po. Ano na yung nagawa niyo pong kakaiba na hindi niyo nakasanayang ginagawa? Ano na po yung mga ginawa niyong pagtugon sa Panginoon na hindi bahagi noong nakasanayan na ninyo? Are you open to such an adventure of your faith? Or are you just settled with what you are been so familiar to do all your life? Don't you want to explore other charisms na meron ka? Ayaw mo po bang matuklasan na meron ka pang tinanggap sa Panginoon na kakayahan at karunungan? Don't you want to be involved in other ministries of the church other than going to the church as a mass goer? But don't you think kailangan mo rin at gusto mo rin na subukan ang ibang mga gawain sa simbahan maliban sa uupo lang tayo at makikinig? O sa ating mga pinagtatrabahuhan, baka naman pwedeng may gawin ka sa iyong mga kasamahan na hindi mo ginagawa dati. Isang gawain bilang tugon mo sa iyong pananampalataya. Before, takot kang mag-lead ng prayer sa opisina. Baka naman gusto mo ngayon, subukan mo naman, mag-lead ka naman ng prayer. Total, nagsisimba ka din naman. Why don't you lead your office mates, your colleagues in prayer? Something that is new, something that you are not familiar, but you would want to try it as a response to God.